Okay, so magandang gabi po muli at ngayon ay ipagpatuloy natin ang paggawa ng content ng bilang isang technician sa electronic servicing technician. Mabilis lang nating babalikan itong tinatawag nating pagbabasa. So meron tayong tinatawag na sabi natin ay 5 pamamaraan ng pagbabasa ng analog multitester. 5 pamamaraan. Ayan pamamaraan ng pagbabasa ng analog multitester. Kita ba, me? Ito yung ating pag-uusapan. Ngayon, yung ating pagpapatuloy ng ating paggawa ng content. Limang pamamaraan ng pagbabasa ng analog multitester. Kita ba, me? Okay. Ito na lang itong nakasulat. Okay? So, ang una, ang tinatawag nating ohms reading. Okay? Pangalawa, ang tinatawag nating resistance. And continuity. And ibig sabihin ng continuity reading. Okay? Kita ba yung sinusulat ko, me? Okay. O yan yung unang dalawa. Yung ating unang dalawa. Babalikan natin ito ng mabilisan. Ito yung sa parting bahagi o itaas ng tinatawag nating multitester. Ito, isum mo dito sa multitester, me. Ito, sum 2. Ayan, kita. Ito. Kita siya. Ayan. Yung nasa parting bahagi ng itaas ng multitester natin. Kita, O, yan po yung tinatawag nating ohms reading, Ohms. Ibig sabihin, yung mga may reading o may mga piyesang merong halaga o value na tinatawag na ohms value. Katulad ng, isa lang naman ito, ang mga resistor. Ang mga resistor. Okay, yun ang ating ating pag-uusapan ngayon. Okay, so, balik mo may sa sumuan. Itong sinulat ko, Number 3, ang tinatawag nating voltage reading. Okay, binalikan ko lang muli ito para tinatawag nating para ma-review tayo, mapag-usapan natin. Number 3, ang tinatawag nating AC current. O yung tinatawag nating alternating current. Number 4, DC. Kita ba may sinusulat ko, me? Kita? DC o direct current. Direct current. Ano ba yung sinasabi ko palagi? Ang direct current ay mayroon siyang tinatawag na positive at negative terminal o connector. Okay? Ayan Ito At ang panglima ay capacitance reading. Okay?
or yung capacitor. Pili yan, capacitor reading. Ano? Capacitor reading. Ibig sabihin ng dalawang yan, o yan ang ibig sabihin. Ano? Okay, so ngayon, ang ating pag-uusapan ay mabilisan ay itong dalawang ito. Ano? Yan ay laging magkasama. Ay laging magkasama. Ang ohms reading. Okay, babalikan natin ang mabilisan. Dito mo itutok ulimi. Dito. Eto. Babalikan natin ang mabilisan yung pagbabasa ng tinatawag nating analog multi-tester reading sa ohms reading. Babalikan natin sa ohms reading. Mabilis lang ito, ano? At ito naman ay na-content ko na, no? Na-content ko na itong bahaging ito, o parting ito ng ating okay, so pakita mo ito, may buburahin ko ito, ha? O, buburahin ko. Okay? Burahin ko muna hanggang doon sa pin. Okay? Ayan. Okay. Gagawa uli po tayo ng isang scale, no? Isang linya. Babasahin natin, ano? Kita ba, may? Kitang-kita? Wala na uli yung ano? Baka wala uli yung ulo. Okay. Ayan, sulat ulit tayo, ha? Okay, gagawa ulit tayo ng scale. Medyo umahalon, ano? Okay, so hanggang doon. So, lagay natin doon ay 0. Kita ba ito, may? 0. Na? Okay, ito 0. Okay. Dito, lagay natin ay 2. Okay? Ito, nandito ay 1. Yan. Okay? Ngayon, dito, itutok mo dito, may sa tester. Isumto mo. Tutok ka sa tester. Okay? Nakita nyo yung tinatawag nating tester. Ito na, sa actual na natin, ha? Actual ko na ho at may mga pyesa na po. Nakita ba itong mga pyesa ng resistor, may? Nakikita dito sa baba ng tester. Yan po ay actualin na natin ngayon, ha? Sa content na ito. Actualin natin yan, ha? Ito na po. Meron tayong pangalan ng mga resistor. Pangalan, ho, maraming resistor, di ba? Yung unang content ko, meron tayong carbon. Ito po yung color coding at meron tayong mecha. So, yan na may dalawa tayong a-actualin ngayon sa content na ito. Ano? Meron tayong dalawang a-actualin. Okay. Pero bago natin a-actualin, siyempre, babalikan muna natin. I-review ko sa inyo yung sabi ko nga, hindi ko kayo iiwanan nang hindi kayo marunong sa pagbabasa ng analog multi-tester. Okay. So, sa multi-tester, nakikita ba meron siyang 2, ano? Na doon yung tinatawag nating number 2, no? Doon. 0, tapos 1, tapos 2, no? O yan, ito actually natin ngayon, ano? Ito yung ating pag-uusapan ngayon. Okay. Ngayon, paano nga basa-basahin? Okay. Dito, tutok mo ulit dito, may number 1, sum 1 ka. Okay. Kita, galing sa 0 dito. Okay. Ayan. Galing sa 0. Maglilinya tayo galing sa 0 ng 4 na guhit. No? Okay. 1, 2, 3, 4. Ang ikalima ay yung 1. Ano? Ayan, ikalima. So, galing sa 1, maglilinya ulit tayo ng 4 na guhit. 1, 2, 3, 4. Ang ikalima ay yung 2. Okay?
Kitang-kita ba ni me? Hindi ba putol yung kagaya ng dati? Okay. Ngayon, lalagyan natin ng bracket o yung tinatawag na hangganan. Yan. Yan yung sinasabi ko. Ano? Ang bawat isang guhit ay nagkakahalaga ng 0.2. Okay? Tandaan niyo ha, nagkakahalaga ng 0.2. Okay? So, babasahin natin hanggang 2. 0.0, siyempre, laging kasama yung 0. Sa number, sabi nga, paano ka nagsisimulang magbasa? Saan ka nagsisimulang magbasa kapag nagka-count ka o nagbibilang ka? May nagsasabi, sa 1. No? Hindi po. Sa 2. Sa 0. Ano? Sa 0 ka mag-uumpisa, sa 0. Kaya ito, kitang-kita ba may 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1. Okay? Kitang-kita ba? Kitang-kita ba, me? Okay, pagdating sa 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Okay. Dali lang, Okay. So, ngayon, tayo ay tutuloy natin hanggang doon sa 10. Okay. Ayan, dudugtong ko lang ha. Dudugtong ko lang, inuulit ko lang ha. So pagdating sa 2, ang mababasa natin, balikan natin dito sa tester. Sum 2 mami dito, ha? Sum 2. Okay? Sa tester, baba. Ito. Maliwanag na. Kitang-kita. Ha? Kitang-kita yung sa tester, ha? Nababasa nyo, doon sa 2. Ayun, nababasa nyo doon sa 2. Ayun yung 2. Kita ba, me? Okay. Kung mapapansin nyo, galing sa 2, galing sa 2, mayroong isang guhit, bago mag 3. Mayroong isang guhit natin, bago mag 3. Okay. Ngayon, isang guhit pa uli, galing sa 3, bago mag 4. Kita ba? Isang guhit pa uli, isang linya pa uli, na maliit. Sorry. Isang guhit pa uli, doon sa 4, bago mag 5. Kita ba? Dito na tayo. Dito na tayo uli sa whiteboard. Dito na ulit sa whiteboard. So, pinakita ko lang yung actual doon sa tester. Okay. Dito na ulit tayo sa whiteboard. Okay. Makita niya sa whiteboard. Kita ulit, may baka yung ito. Sum 1 yun. Sum 1. Okay na? Kita? Hindi yung ulo lang basta yung gitna, yung dating yan ha. Kita na. Nasa 2 Nasa 2 tayo. May maliit na guhit isang maitsing guhit, kalahati bago mag 3, Okay. So kalahati pa uli bago mag 4. Okay? Bago mag 4, bago mag 5. Kita na? Kita ba? Okay. So, ngayon, kalahati uli, 6. Then, maliit uli, 7. Maliit uli, 8. Maliit uli, 9. Okay? 5, 6, 7, 8, 9. Isang maliit uli, 9. And then 10. Okay. Ayan.
Okay. Ayun yung 10. Ano? O, babalikan natin. So, mayroon tinatawag na bracket o hangganan. Na? Okay. Galing sa 10, bracket ulit. Okay. Ang bawat maiksing guhit, no, plus yung mahaba ay 0.5. Okay? Kaya mangyayari sa pagbabasa natin, magdadagdag tayo lagi ng 0.5, no, doon sa bawat guhit. Oh, yung guhit na ito, no. So, 2.5, 3. Maliwanag. 3.5, 4. 4.5, 5. 5.5, 6. 6.5, 7. 7.5, 8. 8.5, 9. 9.5, 10. Okay, maliwanag na. Ha? Maliwanag yan, ha? Hanggang doon sa tinatawag nating 10. Okay. So, ngayon, galing sa 10, na, dudugtungan natin. Na. Okay. Galing sa 10, guguhit ulit tayo, ha? Ayan. I-delete na natin yung 30. Okay. Kita ba, me? Galing sa 10, maguguhit ulit tayo hanggang 20. Hatiin natin ito. Gagawin natin itong 20. Okay? Hatiin natin yung 20. Yan. Okay? So, magkakaroon ulit tayo ng bracket o hangganan para mas mabilis. Bagay-gindag natin ay by 1. Idadagdag natin ay 1. Okay. Ito ay 10. Ito ay magiging 15. Maliwanag? 11, 12, 13, 14, 15. Okay? 15. By 1 yan, ha? By 1. 16, 17, 18, 19, 20. Ganun lang ka-simple, ano? Babalikan natin, ha? Balikan natin hanggang 20. 0.2, 0.4. Sundan nyo ako, ha? Sundan nyo ako. 0.2, 0.4, 0.8, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.82. So, hanggang doon, ano? 0.2 hanggang doon sa 2. Pagdating sa 2 hanggang sa 10, 0.5. Nalusan ba? 2.5, 3. 3.5, 4. 4.5, 5. 5.5, 6. 6.5, 7. 7.5, 8. 8.5, 9. 9.5, 10. O hanggang doon sa 10. Mayroong bracket o hangganan. Na, ang basa doon ay, ang bilang ay 0.5. Na? Galing naman dito sa tinatawag nating 10 to 20. Okay? 10 to 20, ang bilang ng isang guhit, hindi basa, bilang, ha? Kasi ayan ang ating babaguhin ngayon. Ang bilang ay 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, by 1. Okay, maliwanag, ha? Sundan nyo ako, ha? Sundan nyo ako. Okay. So, ngayon, eto na. Atin na munang resign hanggang doon sa 1K. Na? Para mas makita natin. Na? Okay. Ngayon, iniris ko na lahat, ha? Iniris ko na. Okay. So, ngayon, bibilang tayo ngayon ng, guguhit ulit tayo, ano? Okay, dudugtong natin uli yung linya. Kita ba mi ito? Kita? Okay. So, ito ay magiging 30. Okay. Atin munang uling ibalik sa tester. Sum 2.
Okay, naka-zoom to na. Zoom to me. Ha? Okay. Ngayon, nakita nyo doon sa 20, ayun yung 20 po. Kitang-kita na. Kita ba? Ayun yung 20. Tapos yun ay 30. Yung mayroong nakasulat na number. Ha? 20, 30, at saka 50. Maliwanag. Ha? 20, 30, at saka 50. Kitang-kita na. So, yung pagitan ng 50 at ng 30, may isang guhit na yun po ay 40. Hindi lang ho yun, nakasulat doon yung numero. Okay? So, ibig sabihin, hanggang doon muna tayo sa 50. Maliwanag ha? Hanggang doon sa 50. Okay? Punta tayo sa whiteboard ulit. Okay. Zoom 1 uli. May. Kita ba? Baba mo uli. Baka wala uli yung pinaka, Yan. Ito. Nakatutok. Dito. Kita, nakatutok ha. Okay. May isang doon ay nakalagay. Yun ay 40. Ha? Tapos, 40. Tapos dito, ito ay magiging 50. Hanggang doon tayo sa 50. So, magbabracket ulit tayo. Hanggang 50. Ayan, bracket ulit, kitang-kita, mami? Babracket ulit tayo. 20 hanggang 50. Mga bata, Hindi naman mga bata, tayo ay ito na, madali na nating unawain. So, magiging 2 ang idadagdag natin. 20 hanggang 50, bawat isang guhit ay 2 ang dagdag natin. Maguguhit ako ng 4 uli. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, dagdagan ko lang doon. Yun yung 4 na. So, yun yung 40. 1, 2, 3, 4. Okay? Maliwanag? Ulitin ko ha. Galing sa 20, mayroong 4 na dagdag na guhit hanggang 30. 4 na guhit hanggang mag-30. Ang bilang nun ay 2. Ulitin ko, ang bilang nun ay 2. So, 20, dagdagan natin ng 2, 22. Tama? 20, dagdagan uli natin ng 22, dagdagan natin uli ng 2, 24. 24, dagdagan natin ng 2, 26. 26, dagdagan natin ng isa pang 2, 30. Kaya ang bilang ay 22, 24, 26, 28, 30. Maliwanag, mga bata. Maliwanag, Okay. Galing doon sa 2, 30, didadagdag ulit tayo ng 2. 32, 34, 36, 38, yun ay 40 ho. 40 yun nasa taas. Pero walang nakasulat, nakamarka na number doon sa ating tester. Okay. So, 40 po, 40, 42, 46, 44, 46, 48, 50. Ulitin ko ng maliwanag ha. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Maliwanag? Okay? So, tuloy natin, Okay? Galing sa 50, pupunta tayo galing sa 50 up to 100. Babalas na tayo ulit. Guguhitan uli natin yan. Idudugtong natin. Up to 100. Okay. Galing sa 50. Ngayon, balikan natin yung actual uli. Ano mo uli sa tester? Isumto mo. Sumto. Ayan. Nakikita nyo ba yung mga piyesa ito? Nasa baba ng tester? Kita na.
Baba mo ulit kung hindi mo makikita. Nakasum to. Okay? Yan. Ayos na. Okay. Ngayon, nakita nyo yung 50, ano? Yung 50. Ayun, 50. Up to 100. No? So, 50 up to 100. Okay, lagay natin, ano? 50. Okay. Up to 100. Okay. Babasahin natin, ha? Nakita nyo, ha? Ito ulit, ha? 50 to 100. Okay? 50 to 100. Okay, balik ulit tayo sa whiteboard, me. Sum 1. Balik ulit tayo sa whiteboard natin. Okay, sum 1. Kita na? Ito sa 50. Okay. Ngayon, lalagyan natin ng bracket para maintindihan ninyo. Ano? Ang idadagdag naman natin ay 5. Maliwanag, ha? 5 naman na idadagdag natin doon sa bawat guhit, ha? Okay. Bubuuhin na natin hanggang 100, ha? 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Okay. I-adjust lang natin. Okay. So, magiging 100. Okay. So, galing doon. Ayan. Okay. Ulitin ko ulit, ha. Dadagdag lang dagdag, ha. Dagdag lang ng dagdag ng by 5. By 5. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Ang dali, ang galing, ano? Okay. So, maliwanag, ano? Hindi na natin pahabain yan, ha? Tuloy na uli natin yan. Okay? So, tuloy uli natin. Pupunta naman tayo ng okay. 200. Okay? Dagdag tayo. Ayan, baba ka uli dito sa tester me. I-sum to mo uli. So, ilalagay natin ay 200. Ayan. Okay? Nakita niya na. Nakita na. Ayun ho, 200 ho. Ayun, 200. Kita? Kita ba? Ayan. Kita na, ano? Kita. Nakasumto ka, ha? 200. Ayun, 200. Sa 200, ano, magbibilang tayo. Galing sa 100, may nakita nyo, mayroong 4 na guhit ulit. Ano, 4 na guhit ulit. Ano, hanggang 200. Nakita nyo? Okay. Balik tayo ulit sa whiteboard, me. Sum 2 ka ulit. Sum 1 ka. Okay. Balik tayo ulit. No. Ito yung 200, ha. Kita ba? Galing sa 200 at sa 100, no, papuntang 200, 20 naman ang ating idadagdag para maging 200 ang bawat guhit. Ano, guguhit ulit tayo ng 4. 1, 2, 3, 4. Yan. Nakita nyo? 100 hanggang 200, may 4 na guhit. Ang ikalimang guhit nasa 200. Okay? So, magiging 120. Ayan, 120, 140, 160, 180, 200. Okay, maliwanag, ha? Maliwanag. Okay. So, pupunta naman tayo, naguguhit na naman ulit tayo, no? Hanggang doon sa 500. Guguhit tayo, ha? Hanggang sa 500. Okay. Merong maliit na guhit, tapos mataas ng konti, tapos magkasintaas na dalawa, tapos 500. Na? Okay. Ayan. Tingnan natin dito sa tester. Balik natin yan sa tester.
sa actual sa analog tester. Sum to ka uli. No? Oh. Okay? Nakita nyo sa 200 ha? Sa 200, nakita nyo? Kita ba? Ha? Ayun, yung 200, may maliit na guhit na maiksi lang. Ha? Ayun po ay, yung maiksi lang yun ay 50 ha? Yun ay 50. 50 ang bilang nun. Okay? 50. Okay, 50. Tapos mayroong tatlong mahabang guhit na ang ikatlo ay nasa 500. Na? Oh, ang bilang nun ay 250, 300, 400, 500. Na? So, magiging 500 ito. Ito ay 500. Okay? Ayan. Balik tayo sa whiteboard mo para maintindihan. Sumuan ka uli. Balikan mo dito sa whiteboard. Ito sa whiteboard. Nasa 200 tayo. Ano? Nasa 200. O yun, may maiksing guhit. Kita ba yun, mi? Yun ay 50 ho, ha? 50. 50 ang bilang. Kaya 200, 250. Tapos, yung mahabang guhit na yon, may 50 rin ho yan, ha? 50-50, yung pagitan na yon. Ito ay magiging 300. Kita ba dyan, mi? 400, 500. Yun po ang bilang. So, bale, by 100 to, ha? By 100. By 100. So, 50, 100 by 100. Ayun po, ano? Ha? Okay, tutuloy na natin, ha? Dudugtong na natin. Sa pagitan nito, mayroon tinatawag tayong 1K. Na? Ayan na. Ito na. So, 1K. Yun. So, ang bilang nun ay 1,000. 500. I mean, 500, ha? Kita ba, me? 500 po yun. 500, dagdagan mo ng isa pang 500, magiging 1,000. So, 1,000 po yung isang guhit pa uli para maging 2K. Kita ba, me yun? Ha? So, ang bilang naman nun, para maging 2K na yon ay 1,000. Ang pagitan nito, ano? Okay. Babalikan natin. Dito, mabilisan lang, ha? Mabilisan lang, mi. Magbabasa tayo ng pyesa. Pagkatapos nun, tuloy-tuloy na tayo hanggang voltage reading, ha? Okay, kita ba dito, mi? So, babalikan natin, ha? Babalikan natin. Kung ano yung mga idadagdag. Ito po yung mga pagdadagdag, ha? Sa baba. Ha? Kung sabi ko nga nung nakaraang content ko, pag nagbasa tayo ng ruler, pakanan. Ito naman, pag nagbasa tayo, pakaliwa. Okay? Pag nagbasa tayo, pakaliwa. O, sige, balikan natin. Ito, ha? Ito na. Balikan natin. 0, o makinig, ha? Magiling mabuti. 0.2, 0.4, 0.6, 0.81, 1.2, 1.4, 1.6, 1.82, 0.2, hanggang doon. Maliwanag. Babasahin natin sa 2 hanggang sa 10. 0.5 ang bawat isang linya, ang bawat isang guhit. 1.5, 2.5, 3, 3.54, 4.55, 5.56, 6.57, 7.58, 8.59, 9.5, 10. No, hanggang doon sa 10. So, 0.5 ang bawat linya, bawat guhit. Kita ba, mi? Kitang-kita, ha? Dapat makita nila kasi kailangan ito inuulit-ulit ko, ano, no, sa unang content natin hindi masyadong nakikita, pero ngayon inulit ko po, ha, inulit ko. Okay, galing sa 10 hanggang 20, dagdag natin ang bawat guhit ay by 1. By 1 ang dadagdag natin. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. By 1, ang dagdag natin, 10 to 20. Maliwanag, ano? By 1, ha? Okay. Sa 20 hanggang 50, by 2. By 2, ha? Okay. So, mabilisan lang ito at ito'y palagi ko na may naiintindihan at napaulit-ulit na nating ginagawa ito
20 hanggang 50, by 2 ang idadagdag natin bawat linya o bawat guhit. Kaya 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 46, 48, 50. So by 2 ang idadagdag natin. 20 to 50. Pagdating natin sa 50, by 5. Okay, maliwanag na. Dagdagan natin ha. Dagdag ng by 5. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Maliwanag na ano? Ha? Maliwanag na. Kitang-kita na ba may hanggang doon sa 2K ha? Punta natin hanggang 2K. Okay. So 100, dagdagan natin ng 20 kasi may 4 na guhit hanggang 200 by 20 ang bawat guhit. Maliwanag ha? 20 by 20 ang bawat guhit. May 4 na guhit, kaya 120, 140, 160, 180, 200. Parang pera. Ha? Dali-daling bilangin, ha? Pagdating sa 200, may maliit o maiksing guhit sa tester. Makikita yan natin sa actual sa tester. 250 po yun, ha? By 50. Yung dalawa nyo sa pagitan ho yun. Pagitan ho ng 200 at 300 ay by 50 ang bilang. Ha? 250, 300, 400, 500. Kitang-kita ba, Mi? Kita na? Hindi na yung kagaya ng ating, yung unang kunti ko na-upload ko eh, ano? Okay, so galing naman sa 500, dagdag ho tayo ng 500, ha? Hindi ho 50 yun, ha? 500 yun, ha? 500. Yan, para maliwanag, ha? 500 plus 500, 1K. Ayun po, 1K ha. Sa actual sa tester, makikita naman natin yan ng buo sa tester. Ano? Tapos galing ho sa 1K, no, yung isang guhit ng 1K at plus 2K, 1,000 naman po ang bawat dagdag. Ano? Kaya magiging 1,000 plus 1,000 equals 2,000. Okay. Mabilis na. Ha? Mabilis na ho. Ngayon, pakita mo dito tayo, Mi, na andito na tayo sa actual. No? Andito na tayo sa actual. Kagaya ng sabi ko, na kita ba ito, Mi? Ito? Ito mga ito? Nakasangga. Alin? Nakasangga ang tester. Okay lang. Hindi, okay lang. Basta ito lang. Pero, kita. Basta kita lang. O, ayan, ha? Ngayon, babasahin po natin. Babasahin natin, ha? Ang unang babasahin natin dito. Okay. Ay ang tinatawag nating Ohm's reading. Na? Ohm's reading. Okay. Basahin natin, ha? Ohm's reading. Tayo. Ohms and continuity reading. Yan na. Ito yung 1. Ito yung 1 into na natin. Na. Ohms reading at continuity resistance reading. Resistance reading. Okay. Ngayon, sa bahagi ng multitester natin, saan binabasa natin yung tinatawag nating ano bang range position? Balikan natin. Ano? Ano ba dito sa tester mo? Kita ba? Ha? Actual ko na ipakikita sa inyo. Zoom to. Ha? Dito sa tinatawag nating Ohm's reading. Okay. Dito sa tinatawag nating Ohm's reading. Meron tayong range position. Ano? Yung sinabi ko nga sa inyo. Kita ba, Mi? Range position. Yung nasa itaas ng multitester, ang range position natin ay itong may times. No?
Sabi ko sa inyo na may times 1, times 10, times 1K, 10K. Na-content ko na yan, ha? Siguro naman ay ating ano. Ngayon, yung bawat times natin, i-multiply natin yung bawat value, na-content ko na rin ano, yung bawat value ng ating resistor. Okay. So, ohms and continuity reading ay meron tayong range position, no? Range position, range selector, ha? Ito, dito muna tayo at babalikan natin mamaya yung ito, ha? Ito, kita ba yan, Mi? Ha? Dito muna tayo, ha? Oh, range position natin. Ha? Ang tawag dyan, range position. Okay? Range position. Okay. Range position, ha? Mayroon tayong times 1, times 10, times 1K, times 10K. Kita ba, Me? Ayun yun, ha? O, yan. Ito yung range position ng, range position para dito sa dalawang ito. Dito, range position ng ohms at saka ng continuity. Okay, ayan na, times K. So, ibig sabihin ng times, i-multiply lang natin, ha? Yung sagot natin, ating, yung color coding, may dalawa tayong tinatawag nating carbon resistor. Kasi yun naman ang una nating ating binabasa, sa anim na pangunahing piyesa ng semiconductor, no? Ay ang nangunguna, ang pangunahin natin ay ang mga resistor, Okay, paano nga ba natin basahin ang mga resistor? So, pupunta tayo sa tinatawag nating color coding. Range position, ha? Okay, pupunta tayo. Pupunta tayo sa color coding. Okay? Ngayon, ito yan, ha? Babasa na tayo, ha? Para mapatunayan natin kung paano natin binabasa at paano mahanap ni pointer, babalikan ko itong ating pagpapakilala sa inyo, ng ating bahagi ng tester. Kita ba, Mi? Ha? Kita? Okay, babalikan natin. Okay? Ayun. Si pointer yung, ayan, si pointer, okay, punta tayo. Selector, Selector, range position. Okay? Range selector, range position. Punta tayo doon muna tayo sa times 1. Okay, doon sa times 1. Naka-range ng times, kita ba, Me? Tapos, meron tayong tinatawag nating test prob. Kagaya ng nabi ko, alligator lang muna ang ginamit ko, Okay, so kapag pinagdikit natin yung positive at negative, non-polar pa yan, So, pagdikit natin, makikita natin yung pointer, gumagalaw. Gumagalaw yung pointer, yung pointer ang magbabasa ng number, ng bawat value ng ating babasahing piyesa. Okay, nakita nyo, gumagalaw yung pointer, okay, pero bumabalik naman sa 0 kapag inalis ko sa pagkakadikit, Pag pinagdikit natin, nagbabasa, si-0, So, kagaya ng sabi ko, bawat piyesa na babasahin natin, lagi tayong mag-a-adjust ng 0 to 0. Okay? Lagi tayong mag-a-adjust ng 0 to 0. Kita naman na yan, 0 ohm adjustment na babasa sa tester, Ayan po yung pang-adjust, So, pag dinikit natin, yung ating test prob, yung alligator clip, pupunta sa 0. So, kapag wala sa 0, adjust natin, Kita naman, a-adjust natin, ayan, si-0 natin. Yan, Kailangan laging mag-0 tayo, lalo na kapag mababasahin natin ay ang mga eksaktong value ng resistor o yung tinatawag nating meka. Ito, meka, Tapos ito, carbon. Yung carbon color coding, na dalawa tayong inihanda akong babasahin natin para mabasa natin kung yung tamang value doon sa taas, yung tamang value ng tinatawag nating
carbon and mica resistor. Okay? Ayan na ha. Ulitin ko, pointer o scale pointer, 0 ohm adjustment, then range selector at range position. Yun lang yan ha. Range position yan. Ito ang direct current, ito alternating current, ito ohms and continuity reading. Position. Ulitin ko, direct current, AC current, at tinatawag nating ohms continuity position. Ito ha, selector. Okay? Ngayon, kukuha tayo ng isang resistor. Ang resistor, ang pangalan nito, nakasumba, kitang-kita ito. Ang pangalan nito ay carbon resistor. Sa unang content ko, yung sumunod na content ko, ito yan, pinakita ko nga sa inyo, uulitin ko uli ha. Hindi pwede hong magbasa ng value o halaga ng isang carbon resistor kapag naka-in-circuit o nakahinang sa board. Kailangan po naka-pull out. Hindi naka-in, kundi naka-out. Bagay dun sa content kong nauna sa inyo. Okay? Ito po, wala po ito. Naka-out circuit ito. Okay? Ngayon, balikan natin. Okay, diyan ngayon papasok ang color coding. Ito po yung color coding natin. Okay. So ngayon, magbabasa muna tayo ng color coding. May isum mo dito. Ibalik mo dito sa color coding. Dito sa may whiteboard uli. Dito, sige. Tapat mo dito. Sum to yan. Kasi hindi mo makikita. Sum to yan, di ba? Kita yung kulay, Okay. Babasahin natin ngayon. Babasahin natin ngayon. Okay, ako magbabasa ha. Okay. Habang binabasa ko, sinusulat ko naman dito yung kulay. Mayroon tayong tinatawag na first, second, third, at saka fourth. Ano ba yan? Yan ang kulay, ha? Color yan, color. First color, second color, kita ba may? Third color, at fourth color. Walang fourth color, ha? Okay. Ngayon, babasahin ko yung, ako magbabasa ha, hindi natin. Okay. First color, second color, third color, fourth color. Okay? Yan ang pamamaraan ng pagbabasa. Okay? So, kita natin na pamamaraan ng pagbabasa. Okay. Babasahin ko, ha? Nagamit na ako ng antipara para mas malinaw. Okay. Kita ba, me? Kita yung kulay? Kita nyo yung kulay ay kulay brown. Brown. Kita ba dito sa sinusulat ko, me? Second color, black. Sumto yan, Pero kita. Kita yung sinusulat ko. Kung kita, kahit na sumto, pero kita. Okay. First, second, third, fourth. Black, ha? Ang third color ay red. Third color ay red. Ang pang-apat na kulay, tatalagalugin ko na ha, ay ang papat na kulay ay kulay gold. Kita gold, Gold. Okay. Gold. Okay. So, sabi dito, ang fourth color, ito ay positive at negative tolerance. Ano bang ibig sabihin ng positive at negative? Mamaya yan, papaliwanag ko ha. Uulitin ko ha. Ang unang kulay ay brown. Kita ba?
Ang una yung kulay ay brown. So, Someone. hindi may yung ano, yun. Ito? Kailangan niya sumple. Kita na? Yan, o. Ang unang kulay ay brown. Pangalawang kulay ay black. Pangatlong kulay ay red. Ang pangapat ay gold. Kita na ha. First color, brown. Second color, black. Third color, red. Fourth color, gold. Nakita na dyan? Okay. So, balik tayo dito ha. Yan na po yung binasa natin ha. Okay. Lalagyan natin ng ayan. Kita ba, me? Kita ha? Ito. Nakikita itong color coding. Saka ito, ha? Saka ito. O, sa sumuan. Oo. O, tsaka ito, aking lalagyan. Tsaka itong nasa whiteboard ko. O, kita, sa sumuan ha? Ang brown down ay 1. Kita ba, me? Kita yung sinusulat ko? O, ang black ay 0. First color, ha? Nagre-reflect yan. Pero kita. Nagre-reflect na yun doon sa ilo. Hawakan mo na lang. Kita? Yan. Kita? Hindi, ikaw mag-adjust. Kita? Dapat malapit. Yan. Tama yan. Tama. Ha? Ayan, kita na ha. Ayan, kita na ha. O, ayan, kita. First color, kita ba? Brown. Second color, black. 0. Third color, 2. Imbis na 2, hindi na natin iano yung 2, dito tayo kukuha. Kita ba, me? O, diyan tayo kukuha. Gagawin nating dalawang, mabenta talaga, no? Ha? Gagawin nating, kita ba? Gagawin nating dalawang 0. Okay? O, yan. So, kapag tinotal na, ano ang halaga ng gold? Pakikita ko sa inyo yung gold, ha? Ayan. Yung gold, tolerance. Okay? Tolerance, ibig sabihin ng tolerance, no? Ibig sabihin ng tolerance, ang positive at negative, 10%. Bakit? Makikita natin yan sa tester. Mamaya, ano? Kasi ano ba ibig sabihin ng tolerance, ha? Sa tolerance, kung ang value nito ay 1,000, nakikita natin yan sa tester, ha? Okay. O, eto na, no? Maliwanag na, ha? O, ayan, kita ba, me? O, brown 1, no? Tapos, yung black 0, tapos 0, ano? Tapos, yung red, instead na dalawa, no? 2, ilalagay natin yung dalawang 0, ayun. No? Ngayon, okay. Tututalin natin ngayon, pagsasama-samahin natin. Hindi naman ibig sabihin pagsasama-samahin na. Ibig sabihin, 1, then 2, at 0. Ito, hindi na natin, kita ba, me? Asin mo muna yan, ha? O. Ito, 1, then 0. So, kung babasahin natin ang total, 1,000. Isang 1, tatlong 0,
equals 1,000. Diba? Ngayon, ang ilalagay natin ay hindi na ito. Ang ilalagay na natin ay K. Para malaman natin o mabasa natin na ito ay 10,000. Brown, black, red, gold. Brown 1, black 0, then red pangatlong kulay. Ang pangatlong kulay ito ay multiplier. Multiplier. Ibig sabihin, 0. 0 multiplier. Okay, ilalagay natin kapag pumatak ay pangatlong kulay, puro 0. Yan ang 0. Ito yung total. 10K. Yan, 10K. 10K. So, ang value nitong resistor, kita? Ayan, kita ha? Pag kita na, ang value nito 10K. 10K. Ngayon, nabasa natin, nakatutok tayo sa, sa tester. Sa tester, sum to. Tester. Kita rin yung nasa whiteboard na 10K. Kita rin Kita rin yan. Nakita nyo? Kita rin. Ngayon, itong 10K, ibig sabihin, babalik tayo kung times 1, times 10, 1K, 10K. Nakita dito yung 10K sa tester. Tester, tutukan mo Tester, Nakita, 10K. Pag may K na, isa times, ang range position natin, 10K Ulitin ko, 10K. Balik ko ito. Okay, 10K ang value ng ating resistor. So ngayon, ito balikan mo. I-range position natin, kasi, okay, subukan natin sa times 1. Hindi pwede sa times 1 kasi kapag may K na, 10K na, kapag 10K na ang naging summa total ng ating tester, yun ang ating, kita ba Kita Ngayon, so 1K na dapat. Pero tingnan natin, naka-select natin, ulitin ko Ulitin ko. Ang tester, kapag hindi nyo ginagamit, okay? So, laging naka-off. Sa off, sa Tagalog ay, nakapatay. Naka-off sabi na, nakapatay. Okay. Ibig sabihin nun ay, naka-unswitch siya tayo sa off. Walang, kagaya ng sabi ko, mamaya papakita ko sa inyo yung nasa loob nitong dalawang 1.5 na battery at saka 9 volts na battery. Bubuksan ko po yung likod nito mamaya Okay, ilagay natin sa tinatawag nating times 1. Ulitin ko kapag mag-reading tayo, alin man sa continuity at saka sa ohms reading, kailangan lagi tayong nagsisiro 0 ohms. So, wala sa 0. Nakikita, wala sa 0. So, isi-0 natin. Isi-0 natin. Yan, Tapos, dapat naka-0 din doon. 0 to 0. Basahin natin, Basahin natin yung number. Kung ito ay, so, ibig sabihin, i-multiply natin ay, dapat 1 times 10, o 1 times the 10K equals 1K. O equals 10K. So, basahin natin sa times 1. Okay. Ayun. Nakita natin, gumagalaw siya sa 1K. Nakita nyo? Ayan, gumagalaw sa 1K. Nakita ba? Gumagalaw po, umamasa sa 1K, pero hindi masyado siyang nababasa. Ayun. Ang nababasa natin ay nasa may 500. 900. Ang ibig sabihin nun, kung kulang siya ng 10, para maging 1,000, yun yung tolerance. Ibig sabihin, nag-negative siya. Kung sumobra naman siya sa 1K o 1,200, ibig sabihin, yun naman nag-positive. Yun yung tolerance. Okay? Ayan 1K. Ayun.
Ayan na, basa na, 1K. Pero kung gusto niyo mas maliwanag, no, tama ito, 10K. Tama, ha? Kung gusto niyo mas maliwanag na makita natin, ilagay natin sa may K. Doon sa 1. Kita ba, me? Yung daliri ko, kita? Hindi, yan ka tumingin. Kita? Ha? Doon sa daliri. Yung 1K, ha? Naka-range selector ho yan. Selector niya ay 1K. So, siyempre, wala siya sa 0. Ayun, oh. Wala sa 0. So, kailangan ay si-0 natin. Na? Ayun, si-0 natin. Ngayon. Bakit? Bakit natin si-0? Kasi bawat lipat ng bawat pagpapalit natin ng range position, ay nababago. O, lagay ko sa 10. Wala uli sa 0 yan. O, wala. O, di ba? Adjust uli. Pag nilagay natin doon sa 10K, wala rin yan sa 0. O, di ba? So, kailangan isi-0 natin. No? Okay. Kailangan si-0 natin, yan. Ngayon, babasahin natin siya sa 1K. I-range natin siya sa 1K. Ayan, wala sa 0. Diba? I-adjust uli natin ng, nakikita ba may yung ginagawa ko? Lagay natin sa 0. Ayan. Nasa 0 na, no? Ayan. So, eto na, mas maliwanag dito. No? Bakit? Kasi, yung sinasabi natin dito, na ang times multiply. Multang multiply. Okay. 1 times 10, dapat pumalo sa 10, ha? Yung basa natin kanina dito, doon sa 10 na yun. 1 times 10 equals 10K. Yan. Babasahin natin, ha? Okay. Dapat sa 10 siya magbasa, ha? Yung pointer, dapat sa 10 tumapat yung pointer. Lagay ko yung isang terminal. No, hindi pa, ha? Terminal. Sa isang alligator clip. Tapos yung isa, tingnan ninyo, ha? Tingnan ninyo mabuti, ha? Doon dapat magbasa yung pointer. Dapat doon magbasa. Hindi pumalo, ha? Doon magbasa. Okay, nakita natin. Oy, doon sa 1. Na? Nakalagay doon sa 1. Ibig sabihin, 1 times 1,000, no? Sa 1 nakatotok, nasa 1. Tingnan natin. Okay? Saan ba naka-range? Nasa 1K. 1 time 1, tama, 1,000. No? Mali yung reading ko. At 10,000 kanina, black. Bakit ganon? Tama. Sorry, mali, ha. Mali yung reading ko, ha. Mali. Dapat ito ay 1K lang. Kasi 1K lang ulitin ko, ha. Nakikita ba, me? Yun. Meron tayong mistake, meron tayong pagkakamali. Pero dapat itama natin. Tamo? Sinasabi ni Tester, mali yung basa mo, Mali. Ako nagkamali doon. So, 1,000 yun, dapat 1K, hindi 10K. 1K. Okay? 1, 0, 0, 1K. 1K. Yan, tamo? Tumama si tama si Tester. Ako mali. Ha? Ngayon, meron tayong mistake, yung pagkakamali. Pero, itinama ni Tester, Itinama ni Tester. Nasa na yon? Yung ating pyesa. Nasa na yung aking pyesang 1K? Saan ba napunta? 1K pala. 1K, ha? Ulitin ko, 1K. Kaya yung... Saan na yung si 1K? May 1K pa naman tayo dito. Marami akong 1K, kaya pwede akong kumuha. Ayan. Ayan, ha? Ayan. Wala na bang isusunod? Anong walang nakasuntok. Nakasuntok, tapos, push mo muna.
Okay. Ayun yung pagkakamali ko ha. Hindi 10K ha. Dapat 1K. Kasi brown, sunod mo rito black, 0, then red, 0. So, 1,000. 1K nga pala lang yun ha. 1K. O, kita mo, nagkamali ako. Ako nagkamali, pero si Tester hindi. Ang sabi ni Tester, mali ka. Okay? Kaya, bawat reading, nakita ko nga, ba't 1K? Then, 1. 1 times 1,000 equals 1,000. 1 time, nakita ba dito, Kita itong kamay ko. 1 times 1K equals 1K. Kita ba itong 1K? Yan. Ito lang. Di bali na itong kulay. Basta yung 1K. Okay? 1K. So, 1 kilo ohms yun, ha? 1 kilo ohms. Lagyan natin ng sign symbol na ohms. Sign symbol na omega. Ohms. Sign symbol na omega. Okay. So, yan, ha? Okay. Ayan. Ngayon, nasa 1K tayo. Pakita mo. 1K. Baba. Ayan. 1K. 1K times 1 equals 1K. O, yan ha. Equals 1K. So, ito yon. Ito yung resistor natin, ha? Okay. So, 1K. So, ilagay natin sa times yung tester. Ba't yung galaw mo? Tuto ka lang sa tester. Tester na lang. Huwag ka na magana. Okay. Ngayon, 1,000 times 1. Ayan, lagay na times. Yun, kung pat sa 1, nakita yung tester. Ulitin ko ha. Yan. So, ayan. Yun na. Okay. Ngayon, ayan yan. Yan na yung ating pagbabasa ng color coding. Uulitin ko ito dahil gagawa tayo ng project. Gagawa tayo ng project na ang mga project natin laging may kasamang resistor. Kaya kapag tayo ay naghihinang o nagkakabit sa isang project, laging kasama si tester. Titesterin mo muna yon kung tama yung mga value, eksaktong value ng ohms. Okay. Babalikan natin lang yung color coding na yan sa mga susunod na project natin o gagawin natin. Ngayon, kukuha ulit ako. Dito ka na nakatutok, ha. Wala na tayong color coding. Dito ka na sa tester. Buuhin mo na buong tester. Nakasumto ka na. Okay. Kukuha ako ng isang mega resistor naman. Hindi na natin kailangan ng color coding dito. So, ngayon, kailangan natin dito ay basahin na yung tinatawag nating nakamarka. Kita ba? Dalawang kamay mo. Kita? Anong nababasa mo? 5W 200K. Ibig sabihin, 5 watts, 200 kilo ohms. Ayan na, basa na ha. Dito tayo kay tester ha. Anong range position ng ating dito? Ang ating i-range o gagamitin. No? Di syempre, maglagay muna tayo sa 1 uli. Kita ba, Punta ulit tayo sa 1. No? Ngayon, adjust ulit tayo ng pointer, 0. Okay? Wala sa 0. Wala sa 0, pinagbikit ko yung test pad, wala sa 0. Okay? 0 ohm adjustment ulit tayo. Okay? Yan. Yan, 0 ohm adjustment ulit tayo. Okay. So, kunin natin ulit. Kukunin ko yung terminal o yung paa. Sabi nga, paa, na isa. So, non-polar, pwede yung magkabaliktad, Sa resistor, pwede yung magkabaliktad. Okay. Nakikita ba dito, nakita? So, i-connect ko yung isang terminal doon sa isang paa o isang terminal, yung black, pero non-polar, pwede magkabaliktad.
So, titingnan natin. Kita ba yung pointer? Yung tester. Titingnan natin ngayon. Titingnan ko, ha? Natin, pero kasama kayo. Ha? Okay. Ayun. So, hindi gumalaw. Okay, ibig sabihin, kung hindi gumalaw yung pointer, hindi nagbasa yung pointer, mababa yung range mo. Kailangan taasan mo, alin man dito sa 10K, sa 10, 1K at 10K. Ulitin ko ha. 5W200 kilo ohms, di ba? Hindi gumalaw, ibig sabihin, ito ho, lahat ng nire-reading natin buo pa. Wala ho pang findings yan. Walang good, walang burnout, walang open, walang shorted. Lahat po, good pa, good. Okay pa, wala pang hinang eh. Wala pang hinang. Pero ituturo ko sa inyo kapag nag-testing na tayo, nang galing na sa board ha. Pag galing na dito sa board, kita ba dito? Pag galing na dito sa board, diyan na tayo magbabasa, magpa-findings. Kung yan ba ay open o putol, o kaya ay shorted, wala nang mabasa, o kaya ay burnout, sunog, o kaya ay leak, hindi na tama sa value, o kaya naman ay good. So dito, itong nire-reading natin ngayon, itong hinahalimbawa natin ngayon, na pyesa, lahat po ay good findings yan. Kaya lahat tumama lahat yun. Pati ho yung 1K kanina, tingnan mo, nagkamali ako. Akala ko 10K. Pero sabi ni tester, pinagpipilitan ni tester yung tinaas ko, nilagay ko doon sa times 1, 1K yung basa niya. Nilagay ko naman sa 1K, kanina, kita ba ang basa naman niya ay 1. Di ako mali. So, kaya napakagaling ng tester. Hindi ka pwedeng maging isang, hindi mo pwedeng ikabit, i-connect yung isang, ipasok sa circuit nang hindi tadaan sa tester. Kasi pwede tayong magkamali. Yun ang kagandahan yun ang kagandahan na nangyari doon sa aking pagkakamali dito sa content na ito. Okay? Okay? Yung pagkakamali ko pagbabasa ko ng kulay, sabi ko ay 10K, sabi ni tester 1K lang. Kasi doon lang pumapalo, doon lang nagbabasa yung pointer. Okay. Ngayon, hindi siya nagbasa, hindi nagbasa. Nakakonect na siya, kita ba nakakonect na siya sa dalawang terminal, pero hindi nagbasa yung pointer. Ibig sabihin, mababa yung range position mo. Naintindihan? Mababa. Itataas natin sa 10. Titingnan natin. Hindi pa rin siya nagbasa. Hindi pa rin siya nagbasa, ilalagay natin ngayon sa 1K. Ayun. Nagbasa na siya doon. Diba? Ngayon, pero hindi ka nag-zero. Kailangan mag-zero ka wala sa zero. Wala sa zero. So, mag-zero adjustment ka. Ngayon, saan nagbasa? Maliwanag po Maliwanag. Doon sa 1K siya nagbasa. Doon sa 1K siya nagbasa. Ayan tingnan natin. Ano nga ang value? 5W200K. Dito tama. Doon sa may K siya nagbasa. Maliwanag Doon sa may K siya nagbasa. Okay. Yun Okay. Tingnan natin. I-connect natin. Kukunik ko Ako magkukunik para makita ninyo. Kailangan magbasa sa 200. Kailangan mabasa niyo yung 200. Yun. Nakita? 200 nga. Nakatutok yung pointer sa 200. Kita ba dyan, Nakatutok ba yung pointer doon sa 200? Okay. Bakit? Okay. Alam ko na. Wala pa rin tayo sa zero. Ayun. Nag-adjust pa rin tayo ng zero. Ayan, sakto na. Ayan. Ayan So, ilangin natin. Yung babasahin nga ang 200. Ayun, 250. Kita ba? Hindi 500, 250. 250 ba yan?
Oo nga, 250. Oh, may, 250. Bakit 250? Kasi nga, sinasabi dito, positive at negative, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. So, ibig sabihin, good findings yung ating, nasa 200 siya. Hindi siya tumaas ng 500 eh. Ha? Oh, ibig sabihin, ang ating resistor, kung may positive at negative tolerance. Ang ibig sabihin ng tolerance, maximum tolerance, pwede siyang tumaas ng ganong kalaki at pwede siyang bumaba ng ganong kalaki. So, tolerance, may tolerance so ang ating resistor. Kaya 250, 250, hindi naman 250 eksakto eh. Kasi maaaring bumaba siya ng 240. Maaaring bumaba siya ng 220, di ba? So, at least dumating dun sa 200. So, 200 yung kita ba? Oh, ibig sabihin yun. So, kukuha ulit tayo ng isa pa. Okay, pa tayo ng isa pa. O, ayan. Basa ba? Tingnan. Basa? Yan. Anong nababasa mo? 5. 5. 5 watts. 5 watts. 2. 2. Another 2. Oo. At saka 0. 2, 0. Hindi ko malabo sa salamin ko eh. Hindi ko malabo nga sa salamin ko. Basa na nila yan. Basa na. Ako na magbabasa. 2, 0 ha. 2, 0 ohms. 2, 0 ohms. Okay. Lagay natin, kunin ko na dun sa isang terminal ha. Isang paa. At saka dun sa isang paa. Ngayon, naka 2 ohms lang. So, balik ulit tayo sa 1. Ohms lang mababa eh. So, magsisero ulit tayo. Tingnan natin. Wala sa 0, mag-adjust ulit tayo sa 0. Ayan. Anong sabi dito? 1. 1 times 220 yun equals 2 dito. Ito yung tama. Ito yun. Yan ang magiging basa ni tester. Yung pagbasa ng pointer. Nandun siya sa 220. Tama? Maliwanag. Habang ginagamit mo si tester, mababasa mo unti-unti ito, mapag-aaralan mo unti-unti ito. Hindi naman, unti as pangiting niya. Masasanay ka, mapapractice ka. Papractice ka. 0 to 2K, mapapractice ka. So, naka-range position tayo sa times 1. Ang value ng resistor natin ay 220. Kaya dapat magbasa si pointer, babasahin